po. Peace be with you, the name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight is how the turn back the wills of God. How to turn back the wills of God, our topic for tonight. The wills of God to turn back is all give that command God are obey all people. This the wills of turn back the wills of God, like the apostle and then our Lord Jesus Christ is the done finish about the giving God do work to our Lord Jesus Christ and then the apostle. That is through the right the wills of God. Because many false prophets said that the wills of God is receive our Lord Jesus Christ and then enter the church is the wills of God who enters the flocks. No, not this. Not this the wills of God. It's a part of the wills of God. The enter the flock, enter the church, and then they receive our Lord Jesus Christ to the faith. Nothing there. Not this is a short doctrine or false doctrine about this. To write the wish of God is obey the law, all of that, and then follow the walk to our Lord Jesus Christ. Is the true, is the right, the wills of God, the turn backs to the wills of God. Is that. Yun po yung tunay na pagbabalik loob sa Diyos, yung pagsunod po sa kanyang utos, pagpasok sa Panginoong Diyos, ganun po. Isa enter of the righteousness, of the enter our Lord Jesus Christ, and then the done all the commandment. Is that the right to the turn back to the wills of God. Nothing to the receive of faith or enter the church, the flock. Is a part of the doctrine to the wills of God. Not the specified the one commandment. All of the commandment, all you done finish is the wills of God. Yun po yung kalooban ng Diyos, yung tamang pagbabalik loob sa Diyos, yung pagsunod po sa utos. Tapos, tutularan natin yung lakad ng Panginoong Yesus, tapos papasok tayo sa Panginoong Yesus, papasok tayo sa katwiran, enter the righteousness and enter our Lord Jesus Christ. Yung bang tatalikuran mo na yung lahat ng mga kasalanan mo, ganun po, yung tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Kahit marami kang nagawang kasalanan, kahit na natapon ka pa sa kadulong-duluhang bahagi ng lupa, pag nagbalik loob ka sa Diyos, kukunin ka dyan yun. O, limbawa, natapon ka rin sa kahuli-huli ang dulong bahagi ng lupa, kukunin ka ng Diyos doon.
kahit na makasalanan ka pa, tapos magbabalik loob ka sa Kanya, kukunin ka ng Diyos doon. Ayun po yung sabi ng Diyos. Ganun po, kahit na gaano pang kasama o nakagawang kasalanan, hindi ka sumunod sa Diyos, pero pag magbabalik loob ka, o kahit nasa kadulon-duluang bahagi ka pa ng mundo, kukunin ka ng Diyos doon. Gaya yung sabi rito, kahit na nando ka pa sa kabilang dulo ng kabilang bahagi ng lupa, kukunin ka ng Diyos doon. Ganyan po yung pagbabalik loob sa Diyos. Tatalikuran mo na yung lahat ng kasalanan mo, tapos susunod ka sa Kanyang lahat ng utos. Ganun po. Susunod ka sa mga hakbang ng Panginoong Yesus. Ito kahit na yung tatapon ka pa rin sa halimbawa, ito Pilipinas. Tapos natapon ka rin sa kung saan mang kadulo-dulo ang bahagi ng mundo, o nandun ka sa Antarctica, yung mga walang tao. Kahit nandoon ka, kukunin ka ng Diyos doon pagka yung nagbalik loob ka sa Diyos. Gaya sabi niya rito, ito po sabi ng Diyos dito. Kasi itong mga Israel sumuway tapos pag nagsabi ng Diyos dito, kahit na malayo sila, kukunin sila ng Diyos doon, kahit nasa kadulo-duluang bahagi pa sila ng lupa. Ito po sa Nehemias 1:9. Ngunit kung kayo magsibalik sa akin at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin, bagamat nangatapon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit, o mo kahit nasa kaduluduluhang bahagi ka ng langit, pag nagbalik loob ka sa Diyos, aking ang pipisanan sila mula roon at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili upang patahanan doon ang aking pangalan. O kita nyo, kahit nasa dulong-dulong bahagi ka pa ng langit, o pag nagbalik loob ka sa Diyos, pipisanin ka ng Diyos doon, kukunin ka doon Ganun po ang pagbabalik loob sa Diyos. Yung pagbabalik loob sa Diyos, yung tatalikuran mo na yung mga kasalanan mo, o kasamaan mo, tapos susunod ka sa Kanyang mga utos. Hindi yung papasok ka doon sa kawan o sa church nila, tapos tatanggapin mo ang Panginoong Yesus daw, o yun daw yung pagbabalik loob sa Diyos. Tapos yun daw yung ililigtas. Dahil tinatawag sa pangalan nila yung church nila. Mali pong aral yun. Yung tinatawag ka sa pangalan ng Diyos, tapos ikaw na yung ililigtas. Hindi. Pagka nagbalik loob po sa Diyos, yung tatalikuran mo sa mga. Kahit nado ka pa sa dulong bahagi ng lang, sabi ng Diyos dito, pag nagbalik loob ka, mula doon kukunin ka ng Diyos. Basahin ko sa inyo muli rito. Dito sa Nehemias 1:9. Ngunit kung kayo magsisibalik sa akin, at iingatan ninyo ang aking mga utos at gawin. Ingatan mo na yung utos, gagawin mo. Yun yung pagbabalik loob sa Diyos. Hindi yung receive the our Lord Jesus Christ, tapos enter the flock. Nakabalik loob ka na raw kasi yun daw yung ililigtas. Yun daw yung pangalan ng Diyos. Kawan daw yun. Ganun. Hindi po ganun. Sabi ng Diyos niya. Pagamat ang nangatapon sa inyo, ay nasa kadulong-duluhang bahagi ng langit. Kita nyo, kahit natapon ka pa rin kadulong-duluhang bahagi ng langit. Pag nagbalik loob pa sa Diyos, pipisanin ka ng Diyos doon. Aking ang pipisanin sila mula roon. At dadalhin ko sila sa dakong aking pinili upang patahanin doon ang aking pangalan. Saan niya ba dinala yung pangalan niya? Doon. Sa Jerusalem, yung dating tinatahanan ng kanyang pangalan niya. Kasi yun po yung tunay na church, yung Jerusalem. Pero tayo, kabahagi na tayo doon, basta sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Ganun po, kabahagi na tayo doon. Basta sumusunod tayo sa utos ng Diyos.
Ayun po, yung pagbabalik loob po sa Diyos, yung tatalikuran mo na yung kasamaan mo, susunod ka sa kanyang mga utos, ganun po. Hindi yung tanggapin mo lang si Jesus, tapos pumasok ka sa kawan, sa plak, o ligtas ka na, hindi po yung ganun. Kaya tatalikuran mo na yung mga kasalanan mo, susunod ka na sa Diyos, ganun po. Gaya ng ginawa ng mga apostol, sumunod sila sa Diyos, gaya rin ng Panginoong Yesus, nagbigay siya ng halimbawa para tularan natin siya, yung ginanap niya yung buong utos, di ba? O mga washing machine, ayun, magandang libangan po yun kaysa yung mambababae ka at manglalasing o magsusugol ka. No, tatalikuran mo na yung kasalanan mo, sabi rito ng Diyos, oh. Basahin ko sa inyo muli, no? Tapos papatuloy ko. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ng kanilang masamang lakad, aking ang didingin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko. Laking gelong gabayang ulan. Ganun po. Yun po yung nasa Bible eh. Ganun po yung, kaya kita nyo, yung lupain no, kaya nagkakaroon ng mga disaster o hindi pa sila nakakapagbalik loob sa Diyos. Kailangan magbalik loob sa Diyos, tapos tumalikod na sa mga kasalanan, kasamaan. Ulan na malaking yelo, yung mga gabahay na yelo, kaya nyo ba yun? Uwasak ang mga bahay nyo pagka umulan ng mga malaking yelo. Sa Diyos, yung lilisanin mo ng kasamaan mong ginagawa. At sa aming Diyos, sapagkat siya'y mapagpatawad na sagana. O yun, lilisanin mo. Yun po yung tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Hindi yung enter the flock o tinanggap mo na si Jesus, nakapagbalik loob ka na, tapos liligtas ka na. Hindi po ganun. Lahat ng utos susundin po. Yun po yung tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Babalik kayo sa kanyang saway, sa kanyang mga saway. Ganun po. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan eh. Gaya ng mga apostol, ginanap nila, di ba? O, ginanap din ng Panginoong Yesus. O, ganun. Kasi may mga tao dyan eh, di ba? Mga, hindi sila sa espiritu ng kahinhinan eh. Pag kinausap mo, minsan, sasagot. Ito ng kahinhinan, yung utos po ng Diyos, yun po. Sumusunod po tayo sa kanyang mga utos. Sabi niya, huwag yung paniwalaan ng bawat espiritu, kundi yung subukin ng mga espiritu, kung sila ay sa Diyos, sapagkat marami nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Yung espiritu pong tunay, yung utos po ng Panginoong Yesus, yung mga aral niya, yun po. Doon po tayo magpapalo, susunod sa Kanya. Ito po yung espiritu na dapat natin sundin, yung ka na. Kaya papasok ka sa aral ng Diyos, susunod ka sa Kanyang mga hakbang ng Panginoong Yesus at sa mga apostol, gano'n. Gaya ni Pablo, o sumunod si Timoteo sa kanya, sumunod si Timoteo. Tapos kasi si Pablo, sumunod sa Panginoong Yesus. O, ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa ikalawang Timoteo 3, Gis, ngunit sinunod mo ang aking aral. O yun, inaral kasi ni Pablo yung utos din ng Panginoong Yesus eh. Sabi yung pagbalik loob, yung nasa katotohanan po, ganun po. At siya'y pabaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan, ayun o, tatanggalin mo na yung kasalanan sa katawan mo. Mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip
ng karamihang kasalanan. O mawawala ng matatakpan pala yung mga kasalanan mo, kasamaan mo pag nagbalik loob ka sa Diyos eh. Ganun po. Pero yung pagbabalik loob po sa Diyos, yung pagsunod po sa lahat ng utos ng Diyos, ganun po. Susunod tayo sa mga hakbang ng ating ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. O yun po yung pagbabalik loob sa Diyos, yung susunod tayo sa utos, sa mga hakbang ng ating Panginoong Yesus. Papasok tayo sa Kanya, ganun. Papasok tayo sa Diyos, sa katwiran, yun, papasok. Yun po yung pagbabalik loob sa Diyos. Papasok ka sa utos, sa katwiran. Hindi po yung papasok ka sa church nila, hindi po yun. Paano kung yung church nyo nasunog na? O, tanyo nga. Kasi lahat ng nasa sanlibutan, kailangan yung masunod sa atin yung Diyos, gaya ng ginawa ng ating Panginoong Yesus. Hindi siya nasunod sa kanyang sarili, kundi yung Diyos. Kasi yung kalooban ng Panginoong Yesus at saka ng Ama, isa lang po yun. Kung nakapasok ka sa Panginoong Yesus, papasok ka na rin sa kalooban ng Ama, ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa 1. Dito po sa 1, Gs. Dito po sa 1 Gs 9. Papasok tayo sa katwiran sa Panginoong Yesus. Sabihin, papasok tayo sa Panginoong Yesus sa kanyang kalooban. Tutupad ng aking salita. Ayan, yung mga utos yun, yung salita. Hindi siya makakita magpakailanman ng kamatayan. O hindi ka makakita ng kamatayan, sabi ng Panginoong Yesus dito. Sabi, hindi ka makakita ng yung hindi ka lalakad sa mga gawang patay. Kasi yung laman kailangan mamatay din para makapunta ka sa langit eh. Maganda yan yung naghukom na, sumunod ka sa utos ng Diyos, o kahit ba yung katawan laman mo, tapos dumating Panginoon Yesus, babaguhin ka na ng Diyos nun. Pero sabi niya rito, hindi makita magpakailanman ng kamatayan. Sabi niya. Sabi, hindi ka lang bigla ng Diyos nun. Nakakatawa ang panglangit na maluwalhati. Ganun po. Susunod sa utos ng Diyos. Hindi po yung papasok ka sa... Hindi sasampalataya ka lang sa Panginoong Yesus, ligtas ka na. Papasok ka dun sa iglesia nila, sa kawa nila, ligtas ka na. Mali aral po yun. Kailangan susunod sa utos. Sa lahat po ng pinag-uutos ng Panginoong Yesus ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Gaya ng ginawa ng Panginoong Yesus, nagbigay siya ng halimbawa, di ba? Sinunod niya yung utos ng Ama. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sinunod niya yung utos ng Ama. Kasi nagbigay siya ng halimbawa at ng Panginoong Yesus. Kaya sabi ng Panginoong Yesus dito. Ito, gaya rito ng sinabi ng Panginoong Yesus sa mga apostol, hindi siya makakita magpakailanman ng kamatayan pag sinunod mo yung utos. Di ba ginanap ng Panginoong Yesus yung utos? Yun po yung tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Yung pagsunod po sa utos ng Diyos, ganoon po. Gaya ginawa ng Panginoong Yesus, gaya ng ipinagbili niya sa mga apostol, ganoon din. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Sa Lucas 17:10, gayon din naman kayo, pag nagawa ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo iniutos, gagawin lahat ng mga bagay. Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos.
Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun yung buong katungkulan ng tao kasi yung pagsunod sa utos ng Diyos is the right, turn back to the wills of God. Susunod tayo sa mga utos ng Diyos. Hindi yung papasok ka lang sa kawan, tapos tatanggapin mo yung Panginoong Yesus, ligtas ka na. It's a part of the doctrine about the God, from God. Kasi is mistake is a short doctrine to the enter, tapos you save, no? All of commandment, you need to be done, finish, for you save. Ganun po. Ganun po. Kung di mo man masunod, andyan naman ang pagtiisan mo ako. Bagamat ako'y nagkulang, sabi niya. Tapos di pinatawag ng Panginoong Yesus. Diba sabi doon sa lalaki. Kasi ang Panginoong Yesus ang ikatutuwid, kaya nga siya ay namatay para yung siya ay alalay sa atin namamagitan sa Ama, sa Diyos na Ama. Ito po sabi ng banal na kasulatan, siya ay ikatutuwid ng bawat sumasampalataya ang Panginoong Yesus. Ito po sa Roma 10:4, sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan, siya ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Siya yung hangganan ng utos yung Panginoong Yesus ay ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Basta sumunod ka lang, ang Panginoong Yesus ang alalay sa atin, sa ating mga kasalanan. Sabi nga, tinutubos ng Panginoon ang kaluluwa ng kanyang mga lingkod. At wala sa nagsisipagkanlong sa kanya, ang kikilaling may sala. Sabi ng Diyos, di ba? Yun, siya yung ikatutuwid. God bless po, is our topic is done. God bless, thank you for joining this, for watching this. Thank you. God bless to everyone. Ingat po. Be careful to everyone. God bless. Ingat.